Nalusaw na naman ang alaga mong manjula. Ito yung 5 mistake mo sa manjula mo. Hello viewers, ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Bakit ka mo nalusaw na naman yung alaga mong manjula? Ay dahil sa mali ang potting media na gamit mo sa kanya. Ang kailangan ng manjula, kahit i-propagate mo pa siya or bago pa lang dating sa'yo or luma na siya or mother plant na siya, kailangan yung potting media niya ay may 50% na pames or 50% na rice hull. Kahit lupa na yung ihalo mong 50% or kahit na 50% kukupit pang ihalo mo doon sa rice hull or pames, ay mabubuhay na yan sila. Rain or shine or kahit everyday na ulan, 2 to 3 days na ulan or 1 week pang ulan, hindi siya maglulusaw. Yung mga dahon niya, dire-diretso yan, hindi siya maglulusaw yung mga ugat niyan. Kasi ang manjula, kaya mahirap siyang alagaan kasi para siyang aglaonema na matataba yung mga stem niya. Tapos yung mga stem ng or yung petiole ng dahon niya matataba din. So nag-stored siya ng water sa katawan niya, sa plant niya mismo, sa stem niya mismo, sa petiole niya mismo. So hindi na natin sila kailangan diligan ng diligan. Hindi siya pwedeng na i-stored ng tubig doon sa potting media niya. Kailangan pagka bagong repat mo yung yung manjula mo, i-check mo kung 2 to 3 days na natutuyo ba yung potting media niya. Doon mo malalaman na pangit yung potting media na ginamit mo sa kanya pagka 2 to 3 days na hindi natutuyo yung potting media mo na ginamit mo. Palitan mo na yon ng well-drained potting mix or mag-add ka ng rice hull or pames or kahit ano yung mga chunky mo dyan para mag-well-drained potting mix yung gamit mo sa kanya. Kasi unlike sa mga photos natin na mga yung mabilis alagaan, ay photos din itong manjula na to. Epipremnum din ang genes niya pero may mga white variegation yan. So ilan lang yung, tingnan mo yung ito, halos mag full white na talaga siya. Kasi ito lang yung mga green niya. Yung mga green pigments lang na yan yung active na chloroplast or active na nagagawa ng mga pagkain ng mga manjula. So pagka hindi siya masyadong palahigop ng tubig doon sa potting media niya, kaya wag mo siyang diligan ng diligan. Wag mo siyang gamitan ng mga potting media na super na-hold yung mga ugat nila kasi hindi siya palahigop ng tubig doon sa potting media niya or sa soil na gagamitin mo sa kanya. So mas maganda mada-dry out siya up to 50% or 70% bago mo siya diligan. Pero wag nyo naman siyang i-underwater. Kaya mas maganda sa kanya yung mabilis mato yung potting media. Yun yung pinaka-sekreto, pinaka-unang-una or basic para sa mga manjula para makapagpabuhay ka. Magandang potting media yung gamitin mo sa kanya or well-drained na potting media. Number 2 ay wrong lights. Wrong lights kasi baka dinadirect lights mo siya, baka naman nauubusan naman siya ng lights or hindi siya nakakakuha ng lights. Ito kasing mga manjula na to, medyo matakaw siya sa lights pero hindi direct sun. Huwag natin silang ida-direct sun. Nalulusaw yung mga stem niyan, nalulusaw yung mga dahon niyan, natutuyo yan pag na-direct sun. Lalo na yung mga white pigments na yan or yung mga white na yan sa dahon niya. Ang matitira niyan yung mga green lang, yan. Pagka nadadirect siya ng bongga, lalo na yung mga init ng araw na tanghaling tapat, alas 10 hanggang alas 3, yun, wag nyong patamaan ng ganong araw yung mga manjula nyo. Mas maganda sa kanya, morning sun na hanggang 9 bago mag 10, dun mo siya ipwesto sa ganong pwesto. Kasi para hindi maglusaw yung mga variegation niya. Sayang kasi yung variegation ng manjula pagka nalusaw siya. Lalo na ang pangit ng halaman pagka may makikita kang mga lusaw-lusaw na dahon, lusaw-lusaw na variegation, di ba? Parang gusto mo na siya agad putulin kasi masakit siya sa mata. Yun nga lang, ganun ang manjula pagka hindi mo nakuha yung pwesto niya. Pag nakita mo yung manjula mo na maganda na yung nangyayari o lumalabas ng mga dahon sa kanya, tapos hindi naglulusaw yung mga dahon, dun mo na lagi ipipwesto yung mga manjula niyo. Huwag niyo ilipat kung saan-saan. Eri na pwesto ang paglagyan mo sa kanya at yung may light siyang nakukuha. Kasi kung hindi, yung manjula mo ay magre-revert. Nagre-revert to para siyang nagkakamukha ni green on green photos or yung tinatawag din na global photos. Nagiging kamukha siya noon na may mga variegation, nagpapatong yung green niya, tapos nawawala yung white pagka madilim yung pinaglagyan mo sa kanya. Kung gusto mo rin, kung super white na katulad nito, super white na halos yung mga dahon niya, pwede mo rin siyang i-place doon sa medyo hindi na masyadong maaraw or hindi siya masyado nakakuha ng sunlight para magkaroon siya ng chloroplast or chlorophyll. Yan yung mga chlorophyll na yan, na green pigments na yan, yan yung mas mabilis makapagparami ng mga dahon, yan yung gumagawa ng pagkain niya, ng sugar starches niya para ma-provide niya yung glucose na kailangan ng plants natin. So, mas maganda, may green pa rin siya, wag yung super white ng bonggang-bongga. Pag na-over naman siya sa lights, dun din pumapangit ang manjula, dun din nalulusaw ang mga dahon ng manjula kasi yung white pigments ay hindi rin nila kayang mag-thrive pag puro white lang talaga at wala siyang green dito sa mga gilid-gilid niya, mga splashes ng green. Number 3 na mali mong nagagawa sa manjula mo ay yung wrong watering mo.
Sabi ko nga kanina, wag mo siyang diligan ng diligan. Yung swak lang sa kanya, yung pagdidilig mo sa kanya. Or kung gusto mo siyang i-outdoor tapos lagi siyang nauulanan or mag-everyday ulan. Kasi kahit mother plant, nalulusaw to pag pangit yung potting media mo tapos laging nauulanan. So mas maganda kaakibat ng watering yung potting media na gagamitin mo sa kanya. Kung paladilig ka, yung potting media mo ay ibagay mo sa'yo. Kasi kung paladilig ka, tapos yung potting media mo ay very firm talaga or nangiipit talaga or may putik-putik na kasama or talagang purong soil lang yung nilagay mo sa kanya or garden soil, maglulusaw yan pag everyday umuulan, everyday mo nadidiligan, everyday hindi siya natutuyo yung potting media niya, doon maglulusaw yung mga stem niya, yung ugat niya. Kasi yung mga halaman natin, kahit hindi itong mga manjula na to, kahit yung mga aglaonema na yan, pagka laging basa yung potting mix, laging nauulanan, laging mong dinidiligan, yun, depende yun sa ugat ha. Ang halaman natin, pag dinidiligan, idepende natin sa ugat, depende natin sa laki ng pot na ginamit mo sa kanya. Kasi kung malaki yung pot, tapos maraming potting media, so matagal siyang matuyo kasi maraming potting media, tapos yung ugat niya ay maliit pa lang, tapos panay na ang dilig mo, doon talaga sila maglulusaw. Wag ganun. Sayang nung manjula natin. Ang manjula ha, ang tagal na nitong manjula na to, hindi pa rin bumababa yung presyo na sa market. Nasa 70s to 60 yung mga ano nito. Yung 15 mo dyan, mga ilang piraso lang, mga ilang dahon lang yan. Hindi bumababa sa market yung mga ano niya, presyo niya. Kahit na ang tagal-tagal na nitong manjula na to, basic plants na to, pero tingnan mo naman yung hatid ng ganda oh. 'Di ba? Kung may collection ka na puro green, tapos ididikit mo to, ay stunning talaga siya ng bongga. Talagang labas talaga ang kagandahan niya. Kasi iba rin yung hatid. Iba rin yung ano, yung atake. Makatake. Yung atake ng ano niya oh, 'di ba? Ng mga dahon niya. Lalo na to oh. Gigil ako dito kasi may mga halos full moon. Nakatakot kasi pagka halos full moon yung halaman natin. Parang maglulusaw siya ng mga dahon. Buti na lang itong manjula na to sa akin. Hindi siya ganun kalusawin kahit na hindi ko kasi ito dinadireksan. So maganda yung pwesto ko sa kanya. Nakuha ko na yung pwestong pinaglalagyan ko sa kanya. Kaya kahit mapa-direksan pa yan ng kaunti. Talagang bet na bet niya yung pwesto niya. Ang ganda ng mga labas na variegation sa kanya. Huwag nyo siyang palaging diligan. Para siyang aglaonema na hindi matubig. Hindi kailangan ng puro tubig talaga ng bongga. Pero huwag nyo kakalimutan siyang diligan ha. Kasi baka mamaya tuyong-tuyo na yung potting mix niya tapos ang dami pang ugat ha. Pagka ang daming ng ugat ng potting media mo, ng manjula mo, tapos lagi nang nauuhawan or laging natutuyo agad ng potting mix, iripat mo na yan bago sila matuyuan. Kasi pag natuyuan ang manjula, nagdudrupi yung mga dahon niyan, ang hirap niyang pabalikin sa kagandahan niya o yung mga matubig na or yung healthy na dahon. Mahirap siya, inaabot siya ng 3 to 4 days atang pagbababad sa tubig bago siya bumalik ha. Kaya wag niyo rin silang tutuyuan ng talagang bonggang-bongga, yung to the bone na talaga hanggang dito sa mga ano niya na parang natuyo na talaga ng bongga. Ang hirap niyang ibalik. Plus, magkakaroon niya ng mga dry dyan sa dulo, magkakaroon niya ng mga lusaw-lusaw na variegation or yung mga whitey-whitey niya ay malulusaw pagka na-underwater. Dapat swak lang yung ibibigay mong tubig sa kanya. Kasi yung tubig din ang kailangan ng halaman natin para mabuhay siya. Kasi yung water tsaka yung carbon dioxide tapos yung glucose ay pinagsasama yon nitong chlorophyll na to or yung chloroplast na to para mabuo niya yung energy na tinatawag na glucose para sa mga halaman natin. Kaya importante yung water sa kanila. Number 4 ay wrong fertilizer na binibigay mo sa kanya or bagong bili mo pa lang yung manjula mo, nilagyan mo agad fertilizer. Nakakamatay yun ng halaman natin. Kahit anong halaman na bagong bili mo, no sa fertilizer kasi ang daming no. Kasi pag nilagyan mo agad sila ng fertilizer na kararating lang sa'yo, hindi natin alam, pwede rin, itanong mo muna doon sa seller kung nilagyan niya ba ng fertilizer yon, kung meron ba siyang fertilizer. Pero syempre, iba-iba, sa dami ba naman ng halaman ng seller, matatandaan niya ba yun kung nilagyan niya ng fertilizer. Mas safe ang halaman pagka hindi mo siya lalagyan ng fertilizer pag bagong bili mo ng up to 2 months. Kasi doon na sila maglulusaw pagka nilagyan mo sila ng fertilizer na hindi pa nag-acclimate sa'yo. Plus, hindi mo pa alam kung puro fertilizer na pala yung potting media niya sa loob. Tapos, dinagdagan mo pa ng fertilizer mo na yung super dami pang nutrients na umubos na ng mga ugat ng halaman mo. Pag sobrang acid na or fertilizer na or nutrients na ang potting mix natin, doon din namamatay yung mga roots ng halaman natin. Nasusobrahan na sila sa nutrients, nasusobrahan na sila sa acid na dala nung mga fertilizer na ginamit natin. Or mas maigi, 1 to 2 weeks, lagyan mo sila ng mga natural fertilizer. Yun, safe na safe yun. Kahit pa ma-over-fertilize mo siya,
hindi maglulusaw yung mga halaman mo, lalo na sa manjula. Kasi ito, mga manjula na to ha, hindi mo kailangan lagyan ng pamparami ng dahon, hindi mo kailangan lagyan ng mga pampaganda ng dahon, kasi lalabas at lalabas yung mga dahon niya na magaganda kahit na hindi mo sila i-fertilizer. Natural sa kanila ang lumabas yung mga magagandang dahon, mga mapuputing dahon, mga ganyang dahon, kahit hindi mo siya i-fertilizer, kahit ulan lang, tubig ulan lang yung pinaka-fertilizer niya, na bonggang-bongga na yun sa kagandahan or sa pagpapaganda ng mga manjula. Wag nating ano yung halaman natin sa puro fertilizer, kasi doon pa halos namamatay yung halaman natin. Plus, wag tayong maglagay ng sobrang daming fertilizer. Depende yung pagpe-fertilize natin ha. Yung paglalagay ng fertilizer depende sa paso. Kung masyado nang malaki yung paso at maraming pating media yung nakalagay. Pero pagka ganitong maliit pa lang, ganyan lang, parang 4x4 lang to, 4 inch tapos 4 inch, 4x4 lang yan. Ang nilalagay ko dito ay 2 hanggang 3 hanggang 4 ha, sagad na yung 4 na granules ng 14 or triple 14 or yung Osmo Coat, pwede rin siya. 4 ang pinaka marami ko na dito sa 4x4 na to, kasi hindi talaga ako pala fertilizer, kasi danas ko yan sa mga halaman ko, lalo sa mga itong mga Scindapsus ko. Pinilit ko silang palabasin ng mga dahon agad, or naisipan ko, basta di ko alam kung bakit naisipan ko i-fertilize sila. Tapos yung pag-fertilizer ko, nasa gilid naman yun ha, nalusaw ang mga dahon. Nalungkot talaga ako ng bonggang-bongga, kasi ang gaganda ng mga dahon niya, nalusaw yung mga dahon niya. Nakita ko na lang, putol na yung stem niya sa baba. So, ganun din sa manjula, kasi danas ko din dito. Ito kasing mga manjula na to, nung bago pa lang ako nag-aalaga nitong mga manjula na to, parang sa sobrang tuwa ko sa kanya, pinutol ko siya ng pinutol nung pagkadating sa akin. Tagi-isang dahon yan. Yung iba, winater propagate ko. Yung iba naman, inano ko, soil na kaagad. So, kasi gusto ko magkaroon siya ng lash agad eh. Ay, sabi ko sa'yo, lusawan yung mga ugat niya talaga. Ang natira sa akin yung 3 pirasong mga dahon niya na naka-water propagate. Mas yun pang nabuhay, kasi bago kayo mag-propagate, bago kayo mag-fertilizer sa mga plants nyo, pag bagong bili pa lang, wag nyo agad ganunin, i-acclimate nyo muna. Kasi para hindi siya maglusaw, hindi magtuyo yung mga ugat niya at mga stem niya, kasi doon yung ikinamamatay ng mga manjula natin. Wrong fertilizer, wrong propagation. Pag sagad na sagad yung propagation mo, tapos malaki yung paso, kahit maraming ugat yan, maglulusaw yung mga ugat niyan. Pagka hindi niya nagustuhan yung sobrang daming water na nakukuha niya doon sa paso, kasi malaki nga ang paso na pinaglagyan mo, tapos sinagad mo pa yung yung putol mo sa kanya sa pagpo-propagate mo. Yun yung pangit. Tapos i-fertilize mo pa para lumabas yung mga bagong ugat, bagong dahon. Yung mga ugat nun, malulusaw at malulusaw. Yun yung mali mo nagagawa sa mga manjula mo. Number 5 na mali mong nagagawa sa mga manjula mo, sa pag-aalaga mo sa manjula, ay wrong placement. Yan, yung pinaglagyan mo sa kanila. Danas ko rin yan, kasi bago ko nahanap yung pwestong pinaglagyan ko ngayon na maganda na yung mga manjulang mga dahon ng manjula na lumalabas sa akin, ay hinanapan ko siya ng pwesto dito sa pwesto ko. Hinanapan ko siya kung saan siya mas magiging okay, sa paso na magiging okay siya, or sa pating media na gagamitin ko sa kanya. Dapat magandang pwesto, kasi depende yung pwesto natin sa pating media natin. Parang nagsunod-sunod yun or nagtahi-tahi yun. Pag maganda yung pating media mo para doon sa pwesto niya, okay ang magiging manjula mo, ang labas ng manjula mo. Dapat ang pwesto sa kanya airy, para siyang mga aglaw na yaman na airy dapat. Tapos yung hindi masyadong direct sun, hindi masyadong walang lights na nakukuha. Tapos yung hindi natatakpan ng mga dahon, kasi yun din yung kinakamatay nila. Madalas yun yung kinakamatay ng mga manjula. Pagka masyadong tago sila doon sa pwesto niya na natatakpan siya ng mga dahon, yung lights niya ay hindi masyadong nakakakuha, natatakpan. Buti sana kung yung dahon na nagtaklob sa kanya ay yung mga monstera na may mga butas. Okay yun, kasi nagpapastro pa yung lights doon, tsaka yung hangin doon sa kanya. Pero pag malalaki, katulad ng mga Dark Lord, natakpan siya, lagi yan, maglulusaw yung mga dahon niya, kasi eto, pag laging basa yung dahon na yan na white pigments na yan, mabilis yan malusaw. So wag natin hayaan. Dapat naka-elevate yung mga manjula. Wrong placement pagka yung paso mo, or airy nga yung pwesto niya. Tapos nakahanging pots naman siya. So nakahanging pots siya, ang ganda niya doon. Tapos sobrang taas naman ang hanging plants mo sa kanya, or yung pinaglagyan mong hanging pots, ay nako, doon din mamamatay yung manjula natin. Alam mo kung bakit? Pag didilig ka pataas ng ganun, hindi mo alam kung 100% ba na nadidiligan ng husto yung pating media niya. Pangit sa halaman natin na kaunti lang nakukuhang tubig pag dinidiligan mo. Kalahati lang yung tubig dito sa taas, tapos sa baba tuyo pa. Matagal yung bumaba, tapos nalulusaw na yung bagong ugat niya dito sa ilalim.
Mas maganda pag nagdidilig sa mga manjula natin, buong talaga soil ang nadidiligan, lalo na sa mga dahon niya. Mas maganda sa manjula pagka dinidiligan mo siya, pati yung dahon niya nadidiligan, kasi yung mga variegation niya maselan yan sa mga madudumi. Kunyari naalikabukan siya tapos madudumi yung nadikitan siya ng dumi, tapos natagalan yung dumi doon, ma-absorb ng mga white pigments yun, maselan yung mga white pigments natin na mga variegated plants natin, malulusaw yung mga dahon na yun. So pag nagdidilig tayo, diretso kasama yung yung mga dahon niya. Tapos yung fertilizer, wag masyadong mga kung ano-anong fertilizer. Natural fertilizer ang very good sa manjula. Plus, yung mga paglagay mo, kunyari mag-aano ka, ang diskarte dito, wag mong masyadong ilulubog. Pagka nagre-repat ka, pagka nagpo-propagate ka, wag mong masyadong ilulubog. Kasi, mas maganda siyang, yung lang talaga, ugat lang talaga ang ilulubog mo. Doon sila nagtatribe ng bonggang-bongga. Marami akong planting tips para mapabuhay nyo ang mga halaman nyo. Kung gusto nyo pang mapanood ang mga planting tips ko, ayan, click mo yung video na yan.